So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, gusto ko magbigay ng first impressions ko sa napakalupit na smartphone na lumabas din ngayong early 2024, ang Samsung Galaxy S24 Ultra. Maganda kaya mga upgrades nito? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan na mga ka-J-Vlog, lumabas na ang Samsung Galaxy S24 Ultra dito sa Philippines. So na-announce siya noong January 2024 at lumabas dito sa Philippines ngayong February 2024. So yun, meron na mga upgrades din nangyari sa S24 Ultra compare sa S23 Ultra. Number one dyan of course yung Galaxy AI. So very smart na itong smartphone na to na na-integrate na nga sa S24 Ultra na tinatawagan nilang Galaxy AI. Yung pumunta ako sa event noon, napansin ko, na witness ko yung technology ng Galaxy AI. Yung for example dyan, yung tumatawag kayo, pwede na kayo mag-translate right away sa kausap nyo. For example, yung kausap nyo Korean, tapos ako English. So pag magsasalita, so pag tatawag kayo, pwede nyo na i-translate yung sinasabi nyo to Korean doon sa makikinig. So for example, English ko sinabi, lalabas to sa cellphone niya or sa smartphone niya, Korean na. So ganon kaganda or kalupit yung AI. Of course din sa photos, pwede na kayo mag-delete ng mga nasa background nyo ng napakabilis. Pinaka the best talaga dito sa AI is yung translation, napaka-accurate. Lalo na rin sa text and calls, di ba? Real time, pwede na kayong mag-translate agad. Basta syempre of course may internet connection. Ang Samsung Galaxy S24 series ay lumabas na dito sa Philippines. So focus muna natin is yung sa S24 Ultra. Nawakan ko na yung S24 Ultra sa event. And ang naunang napansin ko doon is flat na yung display ng S24 Ultra. Hindi na po siya pa-curve. Kasi sa S23 Ultra, may pa-curve pa siya konti eh. Dito sa S24 Ultra, maganda na ginawa na nilang flat. Kinalimutan nila yung curve display na for me, mas mas okay na yung flat display. Mas madaling lagyan ng tempered glass. Mas madali siyang protectionan of course compare sa mga curved display. So, ang maganda rin dito, nung naging flat yung display niya, mas umokay sa akin yung yung aspect ratio niya. And pag nanonood kayo, wala nang mga distortion sa gilid. Talagang may enjoy nyo na yung full display kumbaga ng smartphone. When it comes sa specification ng smartphone or sa specification ng display ng smartphone compare sa kanyang predecessor, which is sa Samsung Galaxy S23 Ultra, wala namang ganun kalaking pinagbago. Both smartphone ay merong Quad HD Plus Dynamic AMOLED 2X display. Same din ng screen size na 6.8 inches. So, mamaya, iano ko yung pinagkaiba ng S24 Ultra sa S23 Ultra. So, hands-on tayo. Share ko sa inyo yung mga experience ko while using the S24 Ultra sa event. So, maganda rin yung camera nito. Pareho lang na 200 megapixel camera. Pareho lang na 200 megapixel camera. So, focus muna tayo sa display. Si Samsung Galaxy S24 Ultra nga ay merong 6.8 inches Quad HD Plus Dynamic AMOLED 2X display. Mas upgraded na yung protection nito when it comes sa glass dahil Corning Gorilla Glass Armor na siya compare sa S23 Ultra na Corning Gorilla Glass Victus 2 protection. So, mas sturdy and durable na yung Samsung Galaxy S24 Ultra yung screen niya kasi Gorilla Glass Armor na siya. Same lang naman na merong 120Hz screen refresh rate, same ng mataas lang ng konting resolution ng S24 Ultra sa S23 Ultra. At yun nga, maganda nga dito, flat screen na siya, hindi na po siya curve. Sa OS naman, syempre naka-Android 14 na to out of the box with One UI Core version 6. Syempre, upgraded din yung chipset nito, the Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 chipset. Ito na po yung newest flagship ngayon ng chipset ni Qualcomm. Last year is the Snapdragon Gen 2, di ba? 8 Gen 2. Ngayon, 8 Gen 3 na. So, syempre, meaning mas powerful. Adreno 750 po pala GPU ng Samsung Galaxy S24 Ultra. Octa-core CPU, of course, na merong mataas na clock speed, 3.3 GHz na clock speed neto. Syempre, yung main feature din ng Samsung Galaxy S24 Ultra sa kanyang cameras. Yung camera neto ay quad rear camera na lahat ng lente neto ay very useful compared din naman of course sa Samsung Galaxy S23 Ultra. So meron siyang 200 megapixel main camera, meron siyang 50 megapixel periscope lens, 12 megapixel ultra wide and a 10 megapixel telephoto lens. Lahat 'yan ang tataas ng mga megapixel tapos na integrate pa. Tapos pwede mo pang ma-integrate nga doon sa Samsung Galaxy AI kaya panigurado yung camera nito ay magiging super duper high tech na.
kasi integrated na siya sa Galaxy AI. Front camera mataas, 12 megapixel din, kaya pag nagse-selfie kayo, syempre, mabibigyan kayo nito ng outstanding camera quality. Battery, hindi naman nag-iba sa S23 Ultra, same lang na merong 5,000 mAh battery capacity na merong 45 watt fast charging. Ang pinaka-main na nag-iba sa S24 Ultra or sa S24 series is titanium na rin po ang S24 Ultra. Same na same sa Pro series ng iPhone 15. So, iPhone 15 Pro and iPhone 15 Pro Max ay naka-titanium. Same din sa S24 Ultra, naka-titanium na rin po ang frame nito. So, mas magaan. Yes, nung nasa event nga ako, napakagaan ng S24 Ultra. So, maganda talaga pag naka-titanium build. Kasi yung una mapapansin nyo doon yung lightweight niya, tapos ang laki ng smartphone. So, okay na okay yan for me. Next, pag-usapan natin yung pricing. Pagdating sa pricing, medyo nagulat lang ako. Dahil tumaas yung price ng S24 Ultra compare sa S23 Ultra nung lumabas dito sa Philippines. Yung base model, yung 12GB 256, ang presyo is 84,990 pesos or almost 85,000 pesos. Compare sa S23 Ultra na lumabas dito sa Philippines na merong 82,990 pesos. Masakit na nga sa tenga yun kasi ang laki nung nilaktaw niya sa S22 Ultra. Ngayon, S24 mas expensive na, almost 85,000, base model lang yon. Kung gusto nyo ng upgraded, yung 12GB 512, ang presyo nun is whopping 92,990 pesos or almost 93,000 pesos. Grabe, very expensive. Compare sa S23 Ultra, ang presyo nun, 12512 is 89,990 pesos or almost 90,000 pesos. So, dito natin ma-feel yung inflation kasi tumaas din yung smartphone. Tapos, yung pinakamala variant is 12GB 1TB, 106,990 pesos or almost 107,000. Compare sa S23 Ultra na mayroong 103,990 pesos or almost 104,000 pesos. So, wow, when it comes sa pricing, tumaas po yung S24 Ultra. I don't know kung bakit. Siguro dahil doon sa titanium build, di ba? Nang taas po ang SRP ng S24 Ultra compare sa S23 Ultra nung lumabas dito sa Philippines. When it comes kasi sa specs, to be honest, wala namang ganong kalaking pinagkaiba yung S23 sa S24. Kasi yun nga, ang major na improvement is yung Galaxy AI. Yung chipset is mas mataas. Of course, every year yun naman yung tumataas. Camera side, wala namang ganong kinaiba or upgrade no masyado. Display din, wala naman din ganong kina-upgrade. Same lang naman din. So, when it comes, kung i-compare mo sila side by side, konti lang talaga ang major upgrades ng S24 Ultra sa S23 Ultra. Kaya iba, nung lumabas yung S24 Ultra, tina-target nila ngayon yung S23 Ultra kasi nga mas mababa na po presyo ngayon sa market. So, yun mga ka-J-Vlog, yung first impression natin sa Samsung Galaxy S24 Ultra. So, hopefully, unbox, game test, or review natin itong smartphone na to. Pero yon, nung ginamit ko sa event, napakalupit na itong smartphone na to, to be honest. Ang isa to sa pinaka-powerful na smartphone ngayon 2024. Kasi of course yung chipset niya, yung napakalupit na AI ngayon ni Samsung, and syempre outstanding camera performance ang ma-offer din nitong smartphone na to. Tapos, kilala nyo naman si Samsung. Si Samsung, isa sa brand na merong pinaka-magandang display na mo-offer sa market ngayon. Yan mga ka-J-Vlog, yung hands-on natin and first impressions sa Samsung Galaxy S24 Ultra.